Then, kinausap sila, halimbawa, ng propeta. Okay? Magsisisi ngayon ang Israel. Ang ginagawa ng mga Israel, naglalagay ng uling sa ulo. Abo. Ng abo. Abo. Ilalagay sa sako, sarili nila, titira pa sila, hihingi sila ng tawad sa Panginoon, kasama ang fasting. Doon lang sa point na yon. Okay? Kasama sa pagtitikan, kasama sa pagsisisi, ang fasting. Hindi fasting lang. Eh ngayon, fasting lang eh. Meron pa mga iba nagtuturo, akala mo tatapang eh. Pwede naman kayo mag-breakfast fasting. Pwede naman kayo mag-lunch na fasting. Pwede naman dinner yung fasting ninyo. Okay? Meron mga daily fasting na din eh. Pwede yung kain, yung solid. Huwag kayong kumain, fasting Puro yun. prutas lang. Biglang. Sabi Daniel fasting, meron Hindi yung mga pagkakuhan. puro prutas lang, tsaka Okay? gulay. Wala sa Bible. A point is, wala sa Bible, hindi inutos ng Diyos. So, hindi din dapat natin iutos. Kung kayo ang pastor, hindi niyo dapat iutos sa church. Eh, meron iba kasi, mga kapatid, kailangan natin bumili ng lupa. Kailangan makapag-ipon tayo ng milyon-milyon. So, mag-fasting tayo. Okay? Pilitin natin ang kamay ng Diyos para ibigay niya kung ano yung hinihingi natin. Fasting. So, mali. Biruin mo, pastor pa ang nagpapagawa sa mga members. Motibo nga rin. Okay? Hindi na yun. Huwag mo lang isipin yung motibo. Huwag ka nang pumunta doon sa kabila. Nag-uutos ka muna sa Bible. So, hindi authority ang Bible para sa kanila. Pag sinabi mong authoritative ang Bible, lahat lang ng gagawin kung ano lang ang sinabi ng Panginoon Nakasunod sa Bible. na nasusulat. At ito ha, tingnan ng maigi ha. Tingnan nyo ang utos ng Diyos. Okay? Tingnan nyo ang utos ng Diyos. Kanino inutos ng Diyos yan? Kasi nag-uutos siya sa mga individual. Nag-uutos ang Diyos para lang sa Israel. Nag-uutos ang Diyos para lang sa mga binigyan niya ng atas, binigyan niya ng responsibilidad. Nag-uutos din minsan ng Diyos sa Diablo. Nag-uutos ng Diyos sa mga kalaban ng Israel. Eh baka mamaya, inutos ng Diyos sa Diablo, gagawin mo. Kasi nakita ko utos. Pulpul. Okay? Hindi sa Diyos. Okay? Paano yung fasting yung kay Mordecai tsaka kay Aman? Yung fasting doon. Yung kay Mordecai tsaka kay Aman. Kay Esther. Nung Mordecai. Ay, Mordecai siya, no? Tama, Mordecai. Kay Esther, yung kila Esther. Oo, doon maaari Si Aman, yung papatay silang lahat. Sabi nga ni Mordecai, kaya punta ka sa hari, kausapin mo. Tapos sabi ni Esther, sabi ko sa lahat ng mundo, magpasin na 3 araw. Dahil bawal yung kanyang gagawin eh. Tugulas ng diretso sa hari, bawal sa kanya yun. Kasi pag nangyari, papatayin siya ng hari pagka gano'n. Magkaroon siya ng favor. Okay, ganito. So, yan ang nangyayari, di ba? Tinuturo para magkaroon ka ng pabor sa Panginoon, para kumilos ang Panginoon ng fasting. Okay? Now, remember, ang context ng fasting, lalo sa Old Testament, humihingi sila ng tawad mula sa Panginoon. Yun ang context na talaga. Yun ang talagang main reason Kaya dapat kung ginawa bakit ni sila Esther. gagawa ng gano'n. So, at that point, maaari na ang Israel nakikita ang talagang hindi ayos ng Panginoon. Maaari ang ginagawa nito mga Israelitang to ayaw ng Diyos. So, para lang sa gano'n, mapakinggan ng Diyos ang kanilang mga panalangin, fasting. So, hindi yung fasting lang. Titingnan natin yung mas malalim. Okay? Hihingi ng tawad. Ayusin ng relationship with God. Yun ang point ng fasting. Okay? Hindi yung mapipilit mo ang kamay ng Diyos Ibinibigin mo para gawin ng isang bagay. kung ano yung gusto mo. O yun ang nangyayari ngayon. Okay? Humihingi ka ng kotse sa Panginoon, mag-fasting ka. O gano'n. Sir? Paano natin distinguish ang tungkol ng Diyos ni Satan
sugo ng Diyos, Oo. si Satan. Oo. Paano madi-distinguish? Hindi nyo na dapat i-distinguish. Talagang minsan, ginagamit ng Panginoon ang Diablo para gawin niya kung ano yung gusto ng Panginoon, kung ano yung gusto ng Diyos. Saka ang Diablo, trabaho ng Diyos ka na. Oo. Inuutosan mo ng Panginoon, ang Diablo. At ang Panginoon ay ang Diablo, mas higit pa kaysa sa atin dito eh. Kasi pag Diyos nag-utos, sumusunod agad ang Diablo, nakatagong pa buntot. Eh tayo, hindi. Mamaya, kaya muna. Di ba? Hindi. Nag-utos ng Diyos. Inutusan ka ng Panginoon. Okay? Marami ganito. Nag-utos ng si Popo, Panginoon Popo. Tapos maya-maya ng konti. Ipag-pray ko po yan. Inutos ko nga, ipag-pray ko pa. Nakita ba natin yung kalokohan? At Diyos na nag-utos ha. Pag-pray mo pa, sino mas banal ka? Di ba? Nagigiling kami. Ay, ang Diablo pagkain ito sa Panginoon, anti-demano. Sunod ka agad. Sunod agad yun. Sabi ni James, di ba? Sunod agad siya. Nanginginig pa. Nanginginig pa. Tapos kasunod din sa tayo. O ikaw, inutusan ka ng Panginoon. Okay? Wala. Siguro sa susunod ka, alam mo naman, busy naman ako. Paano ma-distinguish daw yung meron? Hindi. Huwag mo nang i-distinguish basta sumunod ka na lang kung alam mo sa Panginoon, sa Panginoon. Kung yan yun yung Diablo, tayuan mo lang. Okay? Tumayo ka lang sa tama. Tumayo ka lang sa matuwid. Okay? Hindi natin, bakit ang Diablo, di-distinguish mo? Bakit ang sa Diyos, hindi mo i-distinguish? Meron tayong ganun, mga ika nga, pag-uugali din. Parang naangin nga ako sa tanong niya. Paano malalaman na yung utos galing sa Diyos o galing sa Diablo? Paano Ay, ganun, malalaman? ganun. Yun ang tanong. Mamaya nagpumunta sa Diablo na hindi pala Diyos. Paano Alam ko, malaman? nahihirapan ako sagutin eh. Punta tayo sa Chicago, kay James. Pagka sinabing utos ng Diablo, di ba? Alam natin, negative agad eh. Di po ba? Okay, ito po ang sinasabi ni Chicago. Ba yun? Okay, chapter 1, verse 13. So, ang gusto ko i-ano natin ngayon, i-settle, paano natin malalaman kung sa Diablo? Galing ko, galing. So, paano mo nalalaman mo yung utos? Nagkakaroon ka ng desire. Nagkakaroon ka ng gusto mong gawin. Di ba? Ano sabi dito sa 38? When tempted, ano ba yung tempted? Sinutuksok. When tempted, no one should say, God is tempting me. Yes. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each one is tempted when? By his own will. By his own desire, by his own likes or whatsoever. When one is tempted, okay, by his own evil desire, he is dragged away and enticed. Then, after desire is conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. No, kaya ako nasabing nahihirapan ako. Yun ang ibang turo eh. Kaya tayo nagkakasala. Sino may kasalanan ng Padre? Diablo. Ang Diablo. Okay? Eh, ang sabi dito, pag nagkakasala, huwag mong sisihin ng Diablo, ang sisihin mo sa sarili mo. Sisihin mo sa loob mo ng galing. Kung ka magkakasala. Wala ka naman. Tama naman. Lagi natin. Di ba? Right theology na. My own. Sisi na kayo. On your own. Iiyak si Diablo sa mga tao. Okay, like, sira din ako. Bawa ng kabinet. Balita ako, si Diablo wala ng buhok. Hindi kayo nawa. Napalot na. Nakustubi na. Wala niya ako na naman ang pinagbintangan. Nagigigil yun eh.
Eh, ang sabi dito, mismo ang Panginoon ang galing ito. Practical na kay James. Kaya ka nagkakasala. Yung puso mo talaga ang makasalanan. Ikaw mismo ang makasalanan. Pagka gumawa ka ng ganyan, yan lang talagang gusto mo, yan ang pinili mo. Tapos, biniblay mo sa tablo. Tapos bibili mo dyan, na gusto ka. Minsan pababayaan pa Panginoon. Pag pinabayaan kasi ito ng Panginoon. Sampalin kita. Ganun, ganun. So, sana maintindihan mo po ako no, kung saan naman ang gagaling. Yun kasi ang turo ng iba. Okay? Kaya binuksan ko ito sa Bible. Nanggagaling pala dito. Maski saan ka magpunta, maski sa gospel, sa magpunta, maski doon ka sa mga kanaan magpunta, galing talaga ang kasalanan sa puso ng Kaya tao. pala tayong mga tao na natin, hindi ba yung free will? At saka hindi, alam naman natin pagkakasalanan. Alam naman natin. Okay? Hindi mo kailangan makita ng diablo. Hindi kailangan bumulong ng diablo. Okay? Correct. Lahat ng kasalanan, Alam na agad na. sa'yo yan galing. Pinili mo. Pinili mo yan. Kaya ganyan ang nangyari. Kaya yan ang ginawa mo. Ginusto. Sabihin mo na lang, Diablo, ikaw ba yung pinagmuran kasi ang kasalanan. Naturo na kaya na kaya na naman. Ako na naman! Kasi pala yung tuturo na Kasi pinagmuran na sa kaya. Turo ka. Diba? Si Emma kasi. Tapos si Emma naman. Iwas kasi. Oo. Turuan. Ang nasi, ang kahuli-huli yung ahas. Ang kawawa yung ahas, wala siyang maituturo. Wala siyang masisisi. Okay? Pero ito, nasumpa yung ahas. Eh, wala na siyang masisi. Okay? So, again, nakita natin, Bible is authoritative. Okay? So, yung mga ganong mga sinesettle natin issue, tingnan natin ang Bible. Okay? Merong tawagin sa batas, onerous law. Ano ba yung onerous law? Merong mas mataas na batas na dapat natin tinignan. Onerous. Okay? Merong mas mataas na kumokover. Kumbaga parang lahat ng uri ng batas na pinapasan ng Congress o ng Senate, dapat nagmumula yaon yung idea sa Constitution. Hindi dapat nagkakaroon lumabas yung nagagawing batas sa Constitution. Mas mataas ang Constitution. Mas onerous sinasabi natin na Constitution. So ganun din ang salita ng Panginoon. Katulad doon, naniniwala naman din tayo minsan na ang Diablo, minsan ay talagang gumagawa. Okay? Gumagawa. Pero, katulad dito, kasalanan pala. Ang sabi ng Bible, at kung saan makikita natin, talagang choice ng tao. So, dapat ay makita na natin na mali pala kapag naninisi ka pa ng Diablo. Ikaw ang nagkasala. Ikaw ang nanili, sisisihin mo, Diablo. Ikaw ang nagnakaw, sisisihin mo, Diablo. Hindi ka nagbayad sa sasakyan, sisisihin mo, Diablo. Okay? So, Kaya yung Diablo. kawawa siya eh. Tapunan ng kasalanan. Bagay, nun sumpa sa kanya. Papunta na nga mo sa impyerno eh. Ikanyan pa kanyo sa akin. At tignan mo pa, meron palang tuturo, di ba? Again, biblical. Dahil tayo sa authority ng Bible, ha? Okay? May nagtuturo sa impyerno. Pero mo nagkakaroon si Satanas. Okay? Nagkakaroon siya ron. Siya nasusunod doon. Impyerno yun eh. Yun ang kaharian niya, di ba? Ay, ano bang katotohanan? Eh, hindi ba kasama siya sa mga papardahan doon? Siya yung unang nasusunog dun. Susunugin siya ron. Siya yung unang nasusunog doon. Hindi mo pwede sabihin hari ng impyerno. Siya yung unang sinusunod Satanas. doon eh. Okay? Hindi ubra. Lord, Pastor. Hindi. No. Okay? Ay, salamat. Rock, bagong ano yan? Bagong brew. Okay. Salamat po ng marami. Mata ba ang ato? Kasi pakapita mo na ito. James? James ano pala yun? Ha? James ano? James 1. One curtain, one curtain. We're tempted.
113 James to 1:13. 18. 113 to 18. 1:30. 1 verse 13 to 18. Dapat sasabihin. Sinusubukan ng Diyos. Hindi kasi sa tao, di kasi ito. Di kasi sa tao, yung pagmamarunong, pagmamayabang, pagmamagaling. Yan ang human nature ng tao. Oh, men. So, Hindi hindi kaya- ko gawa ng diablo. Hindi, ang tao din talaga ang tao din. Kaya dapat talagang sisihin natin yung sarili natin. Sarili niyo yun. Diablo. Ay, yabang. Nature ng tao yun. Kaya ako mayabang dahil naging diablo eh. Hindi yun. Kasi Sino nga ako mayabang ng diablo? sarili din Ginawa talaga. mo yun. Okay? Lahat ng pagkakasala, tayo mismo ang pinagbubulaan. Kasi ang diagrama na, narating ko yung kay Kernel Kulay. Kaya dalawa lang siya magtanong. Ano yan, Kahit papakain anong buhay. gawin ng Diablo, kung hindi ka Oo, dalawa lang magpapaksa, magtanong yun. walang magawa yan. Wala. Kasi sa tao. At sa yun. ayan, katulad yan, idudugtong natin. Ang diablo, inutos lang ng Panginoon. Okay? At pag natutos ang Panginoon, kung ano lang yung utos, yun lang mismo ang gagawin ng diablo. Gawin mo, pero Nililimit din siya. huwag mong papatayin. Makapangyarihan ng Diyos, malilimit siya ang kilos ng galaw ng diablo. Kung currency. Wala. Parang Okay. kung currency na, Dok. Kagaya kay Job. Okay? Ang nagturo nga sa diablo, ang Panginoon eh. Minuso niya si Job. Oo, minuso niya talaga sa Job eh. Naano mo na ba si Job? Yung bata ko sa baba? Okay, ang yung kamay mo. Kaya sumusunod siya yan kasi Okay. nagpapala mo. Huwag lang ang buhay. Ni Pablo, ni Job. O di hanggang gano'n, piniran siya ng buhay, pero lahat ng pagkontact sa kanya, di wala. Andun ang alawas ng Panginoon hanggang doon. Inalaw siya ng Panginoon na hanggang doon. Kapahintulutan niya eh. Pag-visit. Kung hindi pinahintulutan ng Kung Panginoon, currency hindi na sinabi ng Panginoon, tao ko makong hindi gagalaw ng Diablo. Kaya nga natin makita trabaho ng Diyos niya. Yes. Inuutusan. Trabaho niya. Utusan ng Diyos niya. At talagang sumusunod. Dahil pa yung ibang pastor, dahil pa yung ibang mga asawa. Mismo? Diablo pa ka ang kilos mo ngayon eh. Talo pa hindi siya. Oo. Okay. Pastor, sabihin mo lang ha. Pastor Ed. Kailangan Oo. siya. Sige. Dapat naman yung... O, kape. Para hindi kayo naanto. Para naanto kayo eh. Hindi. Sabi niya, no? Pabalik. Kape, magkahalo. Yan. Okay. So, the Bible is certificated. Doon lang mismo, ha? Kung hindi inuutos, may kalayaan tayong maggawin. Maski maganda. Si Okay? pangit. Ay, di, maski nga maganda eh. Halimbawa, mag-fasting. Pangit Sabi ng naman iba talaga yung maganda. ginagawa natin. Eh kung hindi naman inutos, maski hindi mo gawin. Walang problema yun. Hindi kasalanan yun. Okay? Iniisip mo yung fasting, ba't hindi mo iniisip yung attendance mo sa church? Ma-attend man ako. Eh, ano oras ka dumating sa church? Kalahati na lang ng sermon. Tapos, pagka magbibigayan na, pagka mag-o-offering, add kayo. Ano yan? Sa Attendance ba yung gano'n? Ang tawagin natin. Incomplete. Okay? So, mali. Okay? Meron pang ibang honor rules na salita ng Panginoon patungkol doon. Give. Huwag kalilimutan pag-fellowship ng bawat isa. Huwag ka magkakalimutan. Okay? Okay? Parang nakakalimutan mo pagka later mo dumarating. Diba? Parang nakakalimutan mo, okay, nakakalimutan mo talaga. So, meron mas ibang mga ikang mabibigat na utos. So, yun yung dapat natin tignan. Binibigyan ng pasin. Yun ang dapat. Sa matter of fact, lahat ng utos ng Panginoon, tinitignan natin. Okay? Lalo na patungkol sa Christians. Okay? Huwag mong gagawin yung iba, yung utos ng Panginoon. Lahat ng lakaran mo sa'yo. Matanaw mo. Question to. Ano naman nabanggit mo yung ayuno? Yung bang pagka-ayuno ng ating Panginoon, utos din ba sa Kanya yun? At yung pagdadala ng Holy Spirit sa Kanya yung sa ilang pangkok siya, utos ba sa Kanya yun? Sagutin kita ha. Oo. Walang ginagawa si Kristo Jesus na hindi pagsunod sa sinasabi ng Ama. Wala siyang sinasabi, wala siyang binibitawang salita
malibang ipasabi ng Ama Utos sa pa sa Kanya. kanya, utos sa kanya. Okay? Dahil yun talaga ang naging buhay ng Panginoon dito sa Manong Babaw. Sundin ang Panginoon Ama. Okay? Bakit? Kasi tayo mismo na kaya siya nagbigay ng buhay niya para sa masagot niya yung ating mga pagkakasala. Ang isa sa kasalanan natin, gawa tayo ng gawa, kilos tayo ng kilos, na hindi natin inaalintana ang utos ng Diyos ng ating Ama. So, ginawa ng Panginoon, yung hindi natin ginagawa, yung hindi natin magawa, ginawa niya lahat. So, kung ano yung sinabi, kung ano yung ginagawa, kung ano yung example niya, kung ano yung lakad niya, kung ano yung, maski mga miracle, kailangan magaling ka, Ama. Eksakto yung punto kung anong sinabi ng Ama, yun lang ang gagawin niya. Okay? Hindi siya gagawa ng saganang sarili niya bilang Diyos. Hindi niya gagawin yung gano'n. Bagamat maski yun ay gawin niya, walang pagkakasala. Diyos siya eh. Okay? Pero hindi niya ginagawa. Pero hindi niya ginagawa. Hindi inuutos ng Diyos. Okay? Yun ang sinasabi sa Pilipos. Kaya pala sundin ang kalooban ng Ama. Kaya Yun parati dapat. Para na sa gano'n, mabayaran yung ating mga utang. Kung hindi natin pagsunod. Sa unang pagtalakay natin ng fasting daw, paano ang fasting sa sin and repentance? Kasi Christ naman during that time, yung 40 days niya, walang mga kasalanan si Cristo. Iba na naman ang context ng gano'n. Okay? Knowing na walang galaw si Kristo na hindi inuutos. So ang assumption, inutos yun. Okay? Hindi sarili niya. Kahit yung nangyari, Pastor, doon sa kasal sa Cana, sabi ko, di ba, hindi pa oras. Pero, ginawa niya ang... Maaring inutos na ng Panginoon. Sige na, gumawa ka na. Ginawa Doon niya. lang siya gagawa. May patanong si Lloyd Tagatak. Sige. Babasahin ko lang, Pastor. Patanong niya, Pastor, daw na, Pastor, required po ba required po ba na kailangan member ka ng local church? Paano yung mga walang makitang church na tama yung turo? Okay lang po ba na mag-self-study? Mahirap ang self-study. Pastor nga, nahihirapan eh. So, self-study. Diba? So, dapat talaga ay maghanap ng isang church na talagang ika nga they love the Bible. Alam nila na, katulad ni Lloyd, alam niya kung ano yung tama. Lloyd, alam mo kung ano yung tama. Pero kung wala ka pang church dyan, pinakamaganda yung tithes mo. Sakin muna yung tithes. Tayo ka na. Okay? No, maghanap ka, sigurado meron dyan ng mga reform. Okay, reform ang hanapin mo. Meron kang makikita dyan na reform. Doon ka mag-member. Okay? Or baka gusto ng Panginoon na magtayo na siya. Ang Okay, sarili niya. Okay? Magsimula siya. Okay, mga kasama mo na nagpapalaki ng muscle, o di, mas maganda. Gawin mong member. Kung ganda siguro pumunta dyan sa inyo, ang lalaki ng katawan. Okay? So, if you really feel na talagang may tawag ka, okay, then tayuan mo yung tawag na yun. Huwag kang mahiya. Okay, huwag kang mahiya. Sundin mo ang Panginoon. Alam mo naman kung saan ang punta ang Panginoon. Okay? So, asa tayo? Bible is authoritative. Okay? So, as a rule, Bible lang ang pinaniniwalaan. Bible lang ang pinanggagalingan ng mga tinuturo. Okay? Yung maayos na pag-aaral ng Bible dapat ay ating ikang ma-practice. Nasabi ko kanina, a while ago, diba? Tingnan nyo ang mga utos dahil ang utos ng Panginoon napakarami. Yung iba doon hindi para sa atin. Para sa bayan lang ng Israel. Yung iba doon para lang kay Joshua. Yung iba doon para lang kay Moses. Yung iba doon para lang kay David. Pag nakita mong gano'n ang lengguwahe, maski hindi mo sundin, maski maganda yung ginawa ng mga tao, maski hindi mo sundin. Dahil hindi inutos, hindi ka nga obligado na gawin. Hindi ka saklaw. Hindi ka saklaw. Okay? Nasa sa iyo, kung gusto mong gawin, yun, okay lang. Pero hindi dapat pilitin na gawin. Lalo hindi naman ipo sa iba. utos. Ipo sa iba.
iba. Okay? Titignan mo yun kasama sa context. Okay? Kapag inutos sa iyo, alam mong Kristiyano, ang inutusan, yung pwede natin pasaklaw ang ating mga sarili. Personally, gawin natin, pero huwag natin itulak sa iba. So that's all, naghahanap ng Bible, ayaw ng church. Kasama yan. Okay? And better, meron pa kayong naaalala na church membership na ng mga verses? Katulad sa membership, ha? Wala yata akong ganun, Pastor, pero basta Don't forget. sa Acts parang Do not give up congregating of people lang meeting each other. with a common baptism ng Holy Spirit. Pero pag yung talagang official na parang parang wala. Parang wala. Hindi ko kaya kayo isa. Sino ba ang nagdadagdag ng kaluluwa sa church? Yun. Sino ang naglalagay ng Yung Diyos, kaluluwa? ang nagdadala. Ang Diyos. Ang Diyos na po. Di ba? Pero isa ng mga, ang pinoproblema ng mga members mismo, okay, pinipilit nila sa sarili nila, okay, at meron sila mga, ang tawag ito, standards. Gusto nilang umatin sa malaking church. Gusto nilang umatin sa mga magaganda ang mga suot ng mga tao. Gusto nilang umatin, naghahanap sila yung maganda ang sound, ang mga tugtugan, yung mga kantahan. Kahit Yung pa- standard ng tao eh. Basta kahit nung araw pa yan, gano'n siguro sila. Gano'n ang tao. Ay, nung araw, hindi. Yun ito na tinayo ng church, hindi ganun. Okay? So, makikita mo yung mga standard ng ibang ngayon, okay, ay palpak eh. Pero may, Okay. basta may question naman yan. Pero nung pala, espesyado ng tao, may mga bugado na nga dyan. Sa Tito, di ba, yung kasama niya, Paulo si Silas? Oo, yes, may mayayaman Oo, pa sa mga James. bigado yan. Meron. Pero hindi yun ang dapat nating hanapin. Okay, kasi may civilized na tao. Hindi yun ang dapat na maging, natin, Basihan. basihan Oo. para umatin sa Hindi, church. hindi yun. Okay? And then, halimbawa, nilagay ka ng Panginoon sa isang church. Okay? Civilized na tao. Hindi yun. Huwag mong ilalagay sa isip mo, pagka-aralan mo yung sinasabi, baka mali eh. Meron ganun eh, ang hinahanap, mali. Okay? So, pag may narinig na sinabi ng pastor, mali yung pastor na yun eh. Yung tao nila mali. Yung tao Okay. nila mali. Yun ang Hindi ba yun? kasama. Tatandaan mo, okay, hindi lang yun. Pati yung mga tao, sa paligid, ayaw niya. Okay? Siya ang mali nga, yung tao mahal sa'yo. Pag nasa church ka, ang business mo lang, pag-aralan ang salita ng Panginoon. Makinig ka lang. Huwag mo titignan yung iba. Kaya nagkakawatak-watak ang church. Ang tinitignan nila yung katabi nila. Ang kamit ito, ang bago nito. Ito suot eh, nung 1,000, 2,000 na. Ano may problema doon? Ito ang Yung tao ngayon, yung individual na yun. Kaya na ang business natin, makinig ka lang ng salita ng Panginoon. at i-refine ng sarili. And remember, ano ang sinasabi na yung purpose ng salita ng Diyos, bakit ibinibigay sa atin? The Word of God is profitable for Teaching. teaching, Rebuking. rebuking, correcting, and training in righteousness. Yun lang dapat. Okay? Kailangan may malaman ka. Lumabas ka ng church na mayroon kang bagong kaalaman. Okay? Hindi mahuhulima yung pastor na hindi nag-aaral. Regardless kung sino sa salita. Oo, mas sino. Okay? May minsan yun ang tinitingnan lang natin eh. Hindi na kung ano yung buhay ng tao. Ay, pag mo naman yan, mas marunong pa ako dyan eh. Ganun. Okay? Tinitingnan yung pasurutan. Mas maganda naman ako. Parang pastor. Ay, ba yan? Ba yan? Materialistic. Minsan, ganun ang kaisipan ng tao, Pwede napakababa. yun sa... So, yung mga ganun tao na masyadong judgmental, walang kahihinat na. Ay, dyan pumunta yun, malagbag yun. Kahit saan yun. Sisira lang ng church yun. Yung ganun. Okay? So, dapat meron tayong natututuhan. Then number 2, review. Ano ba yung review? Ano ito? Kasi pagka, hindi pa yung pagkatuloy. Pagkasalita ang Panginoon, ay ang pastor, Panginoon, ang pastor. Minsan nararamdaman natin masakit eh. Bakit nasasaktan? Eh, tinatamaan ka eh. The Word of God is like a two-edged sword.
Kailangan talaga dapat tamaan tayo. Pag hindi ka tinatamaan, walang kakwenta-kwenta yung nagpapastor. Or, wala sa iyo ang espiritu kasi wala nagpaparamdam sa iyo. Pero may pastor din na nasa kanya natin sinasabi naman ito. Kasi niya, yung kayabaan, pagpapagaling, nasa kanya rin. Marami yan. May problema na doon. So, yan ang problema din ng pastor eh. Pero bakit tumayo ito ng ganyan? So, sa review, Pero merong word dyan. Endure until the end. Sabi. Diba? hindi pagka-review kasi ang problema ng mga tao, ayaw na nilang umaten. Mas tatampo sila sa pastor, pinatatamaan naman ako nito. Ganun kasi. Ay, iba yun. Isipin mo, pinatatamaan ka ng Panginoon. Ano man mo? Ang isipin mo ang Holy Spirit, nililinis ka doon sa point na yun. Maaaring hindi mo alam mayabang ka. Yun talaga. Kasi sinasabi ng Panginoon sa'yo, ang yabang mo. Tatamaan ka. Oh, ako ba yun? Ikaw yun! Tama. Okay? Yung mayabang tayo yun. Lagi naman tayo sa kapwa, mayabang. Kahit yan. Kaya nga sabi ko, So yun ang review. Sinasabi sa iyo ng Panginoon na mali ang kinatatayuan mo. Sinasabi sa iyo ng Panginoon na yung ginagawa mo hindi ayos. Yun ang review. Okay? So, yung susunod doon, so dapat maging kompleto ang preaching. Okay? Ang susunod doon, yung correction. Ituturo rin dapat ng pastor, okay? Gagamitin siya ng Panginoon kung sa gano'n. Malaman mong ikaw pala ay nagkakasalang ganito, paano ko makakaalis? Dapat dun sa correcting, wawastuin tayo. Okay? Kaya dapat talaga ang pakinggan natin, yung salita. Hindi yung tao na nagbibigay ng salita. Yung salita, namnamin natin, kainin natin. Okay? Eh ngayon, sa mga ganito panahon, ang hirap eh. Okay? Ako talaga sinasabi ko, nagpipreach ako, may nakikita ko nag-uusap. Manahimik nga kayong dalawa, kaya lumabas kayo. O kaya mga bata, nagtatakbuhan gano'n. Ituloy nyo nga po muna yung mga bata, ilagay ko sa ilalim ng silya. Nakaka-istorbo eh. Eh kasi hindi naman alam ng mga tao kung ano yung effect nung hindi nila ginagawa. Yung gusto mong aral, nadi-disturb. Nawawala sa tamang isip. Okay? Kaya ayun, ang sinisisi yung pastor. yung Diablo. Kasi yung Diablo eh. Let's correct ourselves. Dinidistract tayo Okay? ng Diablo. Yun ang way ng Panginoon talaga. Kaya nga nilagay ng Panginoon sa church para tayo ay mamasto, para tayo ay maging matuwid. Hindi para manatili kang kabalukton. Okay? Tandaan mo, may tag-init din. Tag-araw. Mamalukton ka lang pag malamig. Pagka tag-init, dumireto ka. Okay? Sa tandaan natin, makapagising natin yan, hindi tayo magising. Ibig Baka sabihin natin, magising. Baka hindi ka na magising. ayun nga. Eh, kawawa din. Diba? Ibig sabihin lang may bakas. Nagising mo na kayo. Alas 11 na, alas 11. Ulam. Sa preaching, hindi ka na nagising. Imagine mo, pasok na naman tayo ito. Ano mangyayari? Sulit. Maraming church, puro love. Ang Panginoon, love. Para magpaligid. Okay? Pero kaya Tapos ang nangyayari pa hindi, may tubo pa sila. Pag ikaw pa sila, nagpupuntang ng impyerno, pero because God is love, sandali lang yung impyerno, mawawala rin yan. Ililipat ka ng Panginoon papuntang langit. Maganon. May ganun nagtuturo. Pero walang gano'n sa Biblia. pag-umuto na yun. Hindi. Oo, yung tuloy na kayo, pag-umuto na yun. Hindi ka nakita mo. Hindi mo alam. Diablo na pa rin ang tuturo. Inaalis ka sa katotohanan eh. Inaalis ka sa katotohanan. Hindi ka nilalagay sa kaliwanagan. Nasa kadili ka na. Alas 11. Okay? Ikaw ngayon, puro pananampalataya. Full of faith. Kaya gumagawa ka ng kaluluhan. Dahil alam mo, love. God is love. So, imagine mo, nasa loob ng Bible. Sinasabi sa authority ng sector, okay? So, Christianity, Ito, nalungkot ng hili. Ibigay ba ako? ay initially evident to yung kakainin ko rin yan. Magpalay ka ng Diyos.
So as a Christian, as brethren, Kaya na pamasahin ko. Wala pamasahin. Muslim. pray. Nagaling ako mamimili. Siya na. Mr. Wayne na ang mamili. Ano, bilis. Kawawa naman yun. Hirap maglakad. Pamamimili. Happy birthday. Hindi mo na kay Pastor Wayne yan. Siya na muna kayo. Bahala ka na dyan. Catholic ko kayo. Tuloy, tuloy, tuloy.